Yon, isang Ayun. magandang gabi. Pagpaumanhin po ninyo kami sa aming very delayed, no? Late night na po ito. Pasensya na, nagkaroon kami talang technical difficulty pero nagpapasalamat po kami sa aming guest ngayong gabi na talaga inantay po muna na maayos ito. At saka doon sa mga nakanood na mga short na live namin kanina, sinusubukan kasi namin maghanap na ibang platform. Hello, magandang gabi. Ito po si Kuya Serge. Kasama po namin muna. Bati muna, Boy B. Magandang gabi sa ating mga barangay. Pasensya na po talaga kayo. Ay, nagkataon po na nagloloko pa yata yung ano ko, microphone ko. Anyway, nagkataon po na timing sa mahigit 2 years na ginagamit ko yung software na yun, hindi pa po siya nagkaganon. Pero anyway, excited na ako na pumasok yung ating mga guest ngayong gabi. Teacher Ana, magandang gabi sa iyo. Good evening po sa lahat ng televiewers ng Balitang Lagdo Live. So, pasensya na po, nagkaroon tayo ng, ano bang tawag doon? Problema kanina. So, we've been waiting for it for an hour, pero sulit pa rin naman ang paghihintay ninyo. Salamat po. At hindi na ako kayo magpapatumpik-tumpik pa. No? Sisimulan na po namin papasukin yung ating tatlong guest ngayong gabi. Sa mga nagtatanong ho, dahil sa limitado lang ho yung spaces po, talaga tatlo lang ho ang kaya namin i-accommodate at this point. Ito nga ho, nagkaroon pa ng technical difficulty as we will begin to, kamustahin naman sila. Alamin natin kung sila ba yung mga first timer sa liga na to para malaman din natin ang kanilang experiences. Papasukin na natin ang ating mga very special guests. We got Edward Tan, who's running independent. We got Miss Baby Rosal, who's running under the Kaliba team. Magandang gabi, Mag Baby. Si Sir Mike Lumiba, wala pa ba? Mike, if you're watching, Mike, yung link na sa messenger mo, Pops, pa-click lang para makapasok ka po. Mike Lumibaw. Yan na. Magandang gabi ho muna. Message po kayo kay Sir Edge or sa akin if you need assistance sa pag-ano. Salamat po kay Quiz Lars, kay Quiz Pepe. Oo. Yung share mo lang Boy B kay Kapepe, yung link para kay Mike Lumibaw. Para kay Mike Lumibaw po. Una, magandang gabi, Boss Edward, at saka Ma'am Baby, magandang gabi. Salamat po sa inyong patience po. At pinagbigyan nyo kami ngayong gabi. Magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi rin sa inyong lahat. And Tita Baby, magandang gabi po. Yes, good evening. Good evening din po sa lahat. Oo. Well, sisimulan na ho natin ang ating kwentuhan, no? Una-una, nais sana namin malaman. At itatanong ko rin kay Sir Edward, Ma'am Baby, ito ba unang Ako na, wala naman si Quiz Edge. Quiz Edge, nag-chop ka. Pakiulit. Hello, naririnig niyo ako? Naririnig? Yan. Ayun po, yes. Teka lang Madali. Naririnig na po? Ayan, habang inaayos ni Quiz Edge yung kanyang ayan. Ayan, Quiz. Welcome back. Sorry, meron ba ako hello, naririnig po ba ako? Yes. Okay na. Yes, okay. Yes, Quiz. Naririnig po. Natatakbo kayo bilang kagawad? Ano po, pakiulit, sir. Ako po tinatanong niyo, si Tita Baby. Kayo po, Ma'am Baby. Sorry po, meron na tayo Ma'am Baby, ito ba yung unang pagkakataon na tatakbo kayo bilang kagawad? Yes po. This is my first time na tatakbo bilang Nakain yung cellphone ko dyan, anak. Ayun, Good evening po. Good evening, Mike. Po.
Good evening. Oh, yes, ma'am, baby. Sorry po, ma'am. Yes po. Halika na. Yeah, this is my first time po natatakbo bilang kagawad. Naririnig niyo po ba ako? Magandang gabi po. Yes po. Apo. Yes po. Sige, sir. Salamat po, Sir Mike. Oh. So, ma'am, baby, prior po dyan, ano po ba dati ang kanila pong line of work? Well, dati po akong government employee. I was with the National Conciliation and Mediation Board. It's an attached agency of the Department of Labor and Employment. Nagsimula ako doon bilang accountant ng NCMB in 1988. And then naging Senior Labor Employment Officer, Supervising Labor Employment Officer, and then Conciliator, Mediator for almost 10 years. Nag-retire po ako as a Regional Branch Director after serving for 3.5 years. Assigned ako sa Cagayan Region and then sa Region 4A, which is the Calabarzon area, and then almost 4 months sa National Capital Region. I see. Wow, colorful ka rin pala, ma'am, baby. Sa'yo naman, Sir Edward, this is your first time bilang kagawad. Sorry, Edge. Medyo choppy. Ito ba yung unang pagkakataon na tatakbo kayo kagawad? Okay? Opo, first time po. Si Sir Edward po. Sorry. Yeah, first time ko rin na tumakbo to any government position. Yun. Pero prior dyan, Edward, ano dating trabaho nila, sir? Actually, I'm still working right now sa isang private company for medical equipment. I'm a business manager right now, handling the whole Philippines for a medical business equipment company. Prior to that, mostly nasa ganun line of business ako. I came from pharmaceutical to nagtagal na ako talaga sa medical equipment business until different hospitals, different LGU hospitals or almost all the hospitals in the Philippines, including DOH hospitals, talagang marami na akong natulong, marami na akong naipasok na mga innovative medical equipment products to help all our community. Okay. Maganda pa lang line of work din, Sir Edward. Sir Mike Lumibaw, ito ba unang beses na tatakbo kayo bilang kagawad? Yes, sir. Yes, sir. Opo. I see. Pero prior dyan, boss, ano ko ba dating line of work nila? Kung si Ma'am Baby sa government, si... Yes, sir. Ano po, bali po, after ng graduate ko ng college, as Bachelor of Science in Civil Engineering sa TIP po, nag-work na po ako as sa different companies like Star Cinema, sa production po yon. Sa Asia Brewery po, naging district supervisor po ako. Then naging OFW po din ako sa Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia, bilang project engineer po. Then, pagbalik po rito sa Pilipinas, nagtrabaho po ako sa Hillmarks as construction supervisor. Then, tsaka yung Harmonics din po, naging project manager din po ako. Kasi by project po yung aking mga nahahawakan. Tapos, nagtrabaho din po ako sa Cross Property Management Incorporated bilang facilities engineer. Tapos, dito din po sa Stradcom, sa LTO affiliated po yun, building admin po. Kasalukuyan po akong nagkinegosyo ngayon ng contractor po, construction, at saka refrigeration and air conditioning po. Oo, nga pala. Thank you, Mike. Kasi natanong din natin, para at least makilala na kayo ng lubos ng ating mga barangay. So, siyempre, sa maikling panahon ng kampanya, no? Ito yung mga bagay na ninanais silang malaman sa kanilang mga kandidato. Sunod ho sana tanong yan, bago ko ipasa ang mikropono sa aking mga co-host ngayong gabi,
Ma'am Baby, simulan ko muli sa inyo. What made you decide po, that, sumabak sa ganitong tatakbo bilang kagawad? So, alam ko yung background ninyo, meron ng government, what made you decide po na on your end, tumakbo po bilang kagawad? Kasi for almost 20 years na nasa government service ako, ang natutulungan kong mga tao ay yung mga tao, mostly workers sa Region 4A, Cagayan Region, and yung mga seamen natin sa NCR. Kasi mostly ng cases na sa NCR, kasi very short lang yung stint ko doon, mga maritime cases. Pero sa Region 4A, ito yung mga unionized workers natin kasi nga ang primary task ng NCMB is to maintain industrial peace. So ang ano namin is mga unionized workers and yung sa management. I see. So, itong mga experiences So mo, Ma'am gusto ko Baby, ito nang yung... makatulong. Yeah. Gusto ko kasi makatulong sa community natin after retirement. That's why I got involvement sa Homeowners Association natin. Nung magkaroon ng election in 2019, I decided to run for the position of a board of director, member of the board of directors. So luckily I was elected. So up to the present, director po ako sa Lagro Homeowners Association. And then, Jews, I'm the regent of the Daughters of Mary Immaculate, Marian year 2022 and 2023. So this coming December, matatapos na ho yung term ko doon. Thank you, Ma'am Baby. Sir Mike, kayo po, meron ba kayong sa history ng family niyo, meron bang dating tumakbo sa public office sa pamilya niyo? At kaya sa tingin mo, ba't kayo tumakbo rin po? Yes, Ito ba sir. naging- Opo. Bali daddy ko po is tumakbo po bilang kagawad last election po. I see. Kagaya rin po ninyo, nais din ko pong magsilbi sa ating barangay. Katulad din ng aking daddy. Tumakbo po siya bilang kagawad. Siguro kilala niyo naman po yung aking daddy, no? Okay. Kasi po nagsilbi po siya sa LAHA bilang board member at gayon din po sa sa senior citizen bilang auditor din po. Okay. Magagandang posisyon din pala yun. So, both, your father sa Laha, si Ma'am Baby sa Laha rin. Sir Edward, Kasama sila. Sir Edward, kayo naman po, what made you decide naman po to run for the barangay position? No, kwento rin nyo, mukhang maganda naman na yung pwesto nila bilang manager ho, tama, nabanggit nyo, for the whole Philippines sa isang pharmaceutical na company. Parang wala kang audio, Sir Edward. Lahat sa audio. Yan. Hello. Yan. Nag-decide ako na pumasok and mag-join dito sa barangay election bilang kagawad. It's because I think it's time for me to magbigay naman ng service sa community. Dati, sabi ko nga, it's because dito na ako lumaki sa Lagro. So, I nagsakristan ako dyan sa Our Lady of Ascension for more than 10 years. And then, nawala po ako sa Lagro ng matagal. It's because nasa ibang lugar po ako na-assign. And then, ito, nung pagbalik ko po 7 years ago dito ulit sa Lagro, dito ko po naramdaman na kailangan ko pong magbigay na ng service or ibalik sa Lagro kung ano po yung mga pwede kong gawin sa kanila. Ayun. And yun nga,
In other words, sabihin na natin gusto kong tumulong sa ating mga taga-Lagro. Yun po. Kaya ako nag-decide na tumakbo po. Thank you, Edward. Yes, Teacher Ana, may katanungan ka po. Ano po? Okay, so magandang gabi po ulit sa inyong tatlo po, kay Ma'am Rosal, kay Sir Michael, at kay Sir Edward. So since kayo po ay nandito na sa larangan ng pagtakbo po, di ba? Maaari niyo po ba kaming bigyan ng kahit isa o dalawang plataforma na sa tingin ninyo na higit na makakatulong sa mga residente natin dito sa Lagro? So mauna po tayo kay, sino pang mauna, Sir Edge? Si Edward naman. Edward, kung meron ka mga ibibigay Sir sa atin. Edward. Okay. It's because I'm a nursing graduate, no? So I nurse by profession. My number one priority is health and wellness, especially for our senior citizens and PWDs. So mas malaki yung may tutulong ko pagdating sa larangan ng kalusugan. And my next priority is yung continuous education and training to our community. Yung continuous training, sabihin na natin, number one is yung livelihood. Sabi ko nga, pag umiikot ako, ngayon ko lang nalaman na meron pala tayong mga tinatawag na informal settlers, no? And marami rin akong nabalitaan at nakakasalamuha sa ngayon yung pag-ikot ko. Pagka-graduate nila ng grade 12 sa ngayon, hindi na sila nakakapasok sa kolehiyo. Pati hindi nila maintindihan na they can work already at pagka-graduate nila ng grade 12. So yung those informations or training, sabi ko nga na pwede kong maibigay at ma-extend sa ating mga kababayan dito sa Lagro. Yes, salamat. Sir Mike, kayo po. One or two na mga programa po ninyo, po plataforma. Sir Mike. Ako na po. Yes po. Kayo po, Mike. Yes, sir. Regarding po sa program po na plataforma, unang-una po yung community participations, healthcare and outreach program, awareness to disaster and climate change po, repair and roads and drainage systems, livelihood and training program, educational and employment and safety program, then peace and peace and order po para sa ating barangay, para tungo po sa pagunlad ng ating barangay. I see. Kasama rin po yung yung clean and green, beautification, tsaka infrastructure na rin po nun. Okay. Marami pa ng mga programa si Sir Mike. Kayo naman po, Ma'am Baby. Kayo po, Ma'am Baby, ano po mga isa o dalawang programa po ninyo, plataforma po ninyo. Okay, sige po. Since I'm a senior citizen, siguro po, improve yung service and benefits to all our senior citizens regardless of affiliation. Okay, isang inaano namin dito is kung mabigay ang IRA sa mga senior citizens organization, pipilitin na lahat ng senior citizens natin, especially yung mga nangangailangan talaga, bigyan ng priority sa pagbibigay ng mga maintenance medicines, tsaka ibang mga services ho. Okay, and then program our barangay in the informal sector. Maraming government agencies ang nagbibigay ho ng tulong or grants, pero hindi alam kung paano ma-access ng ating mga tao, ng ating mga kabarangay. So, siguro, sa paraan na matutulungan silang maka-access doon sa mga programa ng mga government agencies like DOLE, DTI, CDA,
may mga livelihood programs po kasi yan para sa mga kababayan natin, mga informal sectors. And then siguro magandang magkaroon ng registry of occupation ng ating mga kabarangay para kung kakailanganin ng services nila. For example, yung mga skilled workers natin, like electricians, plumbers, magpa-accredit sila sa barangay. And then, sa kanila tayo kukuha ng servisyo nila para hindi na kalabas yung kukunin nating mga workers. Kung halimbawa, magpaparenovate ng bahay o may problema sa bahay. Siguro po, dahil galing na ako sa DOL, gusto ko rin magkaroon ng workers forum order na kung saan pwede silang mag-inquire in case na meron silang labor problems. Basically, yun po siguro namin. Sige, balikan po. Maganda yung mga programa rin niya. Actually, Boy B, may mga katanungan ba sa ating mga manonood niyang gabi? Kuya Eds, Hello? Narinig ba? So far, wala pa, boy. Wala pa. Okay, susundutan ko lang po yung simulan ko muna kay Ma'am Baby. Ma'am Baby, nabanggit nyo kasi ako, livelihood programs po yung isa sa mga targeted po nila na platform. Sa mga nagdaang taon na nagkaroon po, ano po ba sa tingin yung magandang livelihood program na angkop para sa ating mga kabarangay? Kasi napansin ko doon sa may Vargas Building, maraming high-speed sewing machines. So marami sa ating kababaihan dito sa Lagro, ang tingin ko nangangailangan ng trabaho. Sayang yung mga high-speed sewing machines doon at hindi nagagamit. Baka naman kung bibigyan sila ng training, parang capacity building, yung mga kababaihan dito sa Lagro, magamit yun at magsilbing yun sa kanilang hanap buhay. And then, siguro po, yung sa mga toda natin or yung sa, padyak, diba? Medyo mahirap ang kita ng mga yan. So, kung makakakuha sila ng tulong sa mga government agencies natin, baka malaking bagay yun para sa kanila. I see. Thank you, Ma'am Baby. Sir Edward, kayo naman po, nabanggit nyo kasi sa nursing graduate kayo, may mga programa kayo na nais ibahagi. Pagdating mo sa usapang healthcare, ano ba sa tingin nyo lang ho na kakulangan, no? Na nais nyo punan kung sakaling pala rin kayo maging kagawad? Actually, number one is yung information dissemination. Marami pa rin sabihin na natin dito sa ating sa barangay, kulang o hindi nakakarating ang information pagdating sa pangkalusugan. For example, sabihin na natin, I have encountered some mga mothers, no? Hindi nila, sabihin na natin, hindi tinatapos yung immunization ng mga bata, ng mga anak nila. Why? Because hindi sila naniniwala na doon sa mga pagdating sa immunization. But in reality, yung immunization is binibigayan ng gobyerno natin. It's because karapatan ng mga kabataan na maprotektahan or ibigay ng magulang ang protection sa mga kabataan. So, sabi ko nga maybe it's kulang number one, it's kulang na information. Number two is yung teachings. Kailangan maintindihan. Kailangan maging, sabihin na natin, yung pag-i-explain or pagpapaintindi sa mga kababayan natin sa Lagro. Especially, sabi ko nga, doon sa mga meron, sa mga tinatawag natin informal settlers, maintindihan at maibigay or maiparating sa kanila doon sa level of thinking nila na kung paano nila maiintindihan o paano natin may explain sa kanila at maiparating yung mga ganong information or actions. No? Number two, sabi ko nga, pagdating sa healthcare, I can enhance siguro yung mga services na binibigay ng ating BERT, ng ating Barangay Health Emergency Response Team. No?
maraming programa ang Department of Health, maraming programa ang mga sabihin na natin non-government offices pagdating sa mga trainings na binibigay para mas maging sabihin na natin mas maging progresibo or mas maging mas magagaling ang ating mga birth officials or mga nagtatrabaho sa birth when it comes to emergency response. So marami pa tayo pwedeng i-enhance pagdating sa diyan. When in regard to medicines, yes, so may mga nagagaling po, nagdo-donate coming from different counselors, coming from our district or sa city health office. But sabi ko nga, sometimes may mga narinig po ko na sabi natin, nalilate po yung mga gamot nila, mga ganyan. Or yung iba po is hindi, sabi na natin, hindi nakakakuha. It's because sabi natin sila ay PWDs na or naka-bedridden na. So yung mga ganong may extend natin dapat na help pagdating doon sa ating mga tawag doon ating mga kababayan dito sa Lagro. So yun siguro pwede ko pa ma-extend yun once na may upo ako bilang isang kagawad dito sa Lagro. Sir Michael, nabanggit ko kasi sa Peace and Order, isa sa mga programa o plataforma ninyo. Kung kayo ho tatanungin, ano ba sa tingin niyo yung maaaring ipahagi or mapuna kung meron sa kasalukuyang estado ng peace and order situation sa barangay natin? Sir Michael. So far, sir, ang bali sa peace and order po, mananatilihin po ang katiwasayan ng ating barangay. Yung sa ano po, bali kung ang papalarin po ang sa pamumuno, yung aming dinadala, kasi po na-dissolve po yung yung kabaro, yung ating mga dadagdagan po natin ng ating mga ibabalik po yung ating mga serbisyo ng ating kabayan. Para meron po tayong night patrol, watch patrol, para po sa mga nagro-ronda. Kasi po laganap na po ang ating mga nakawan, akyat bahay ngayon dito. No, ang sa atin lang naman po is para meron po tayo yung mga nagna-night patrol din po. Isa po yan sa plano na gustong gawin po ng ating punong barangay na si Jason po. So i-enhance po natin yon na mabuhay po yung mga kabayan po yan na group na dissolve po yan. I see. Thank you, Sir Michael. Boy B, may mga katanungan mo tayo sa ating mga nanonood ngayong gabi? Meron ako kaya isa ito parang hindi to. Pero we'll see. Ito. From DGL, PO officer. Kung pipiliin kayo ng committee, kung papipiliin kayo ng committee na inyong pamumunuan, ano ang resolution na iyong gagawin para epektibo mo itong magampanan? Magandang tanong, ha? Magandang tanong yan. Let's go. Ganda. Siguro simulan natin kay Ma'am Baby muna. Sa ganong katanungan. Ma'am Baby? Okay, siguro yung Committee on Environment. Kasi napansin ko, ang ganda ng lugar natin, pero hindi na-implement ng maayos yung sa cleanliness ba? Sa mga anti-littering, yung ganyan. At saka yung greening. So, siguro, dahil babae ako, medyo concern ako dun sa clean and green na environment. Okay? Hindi lang siguro yung committee na yun. Kaya lang, mahirap na sabihin ko na gusto ko rin yung iba. Di ba? Yung talaga alam yung yung passionate kayo. Kumbaga, yung bagay na gusto niyong panghawakan. Tama ba, Ma'am Baby? Narinig niyo ba ako? Hello? Come again, please. Sorry, hindi kako, yung kung may kukunin kayong isang committee,
Mahina po ba? Teka lang ako. Narinig po ba ako, Balbi? Yung sabi ko po, Committee on Environment, dahil nga ang gusto ko is mapanatiling maganda ang lagay. Maganda yung subdivision natin, walang floods dito. Pero kung minsan, mapapansin mo, lalo na doon sa mga may mga tindahan, doon sa may palengke, marumi. So dapat ma-implement po mabuti yung mga ordinansa natin tungkol sa kalinisan, yung no littering, basta ma-maintain lang po yung clean and green na environment natin dito sa Laguna. Yung pag-dispose ng mga basura, na kung minsan, lalo na yung mga plastic, malaki ang impact niya sa ating environment. Sa ngayon, wala tayong problema sa flood dito. Pero kung pababayaan natin na ganyan ang pagtatapon ng mga plastic, siguro ang isang kong resolution dyan, pagbawal na po totally ang paggamit ng plastic. Kasi tagal na panahon na po na sa ibang barangay dito sa Pilipinas, pinagbawal na talaga yung paggamit ng plastic, kahit na yung mga sandbag na tinatawag. Makakatulong ng mabuti yun sa ating environment. Salamat, Ma'am Bibi. Narinig mo ako, Sir Mike? Yes po. Kung kayo, Sir, ang tatanungin, anong committee po ba yung sa tingin yung nais yung panghawakan? Mabigyan kayo ng opportunity na maging gagawa? Yes po. Doon po sa, ang una po, doon po sa safety management at sa humanitarian and outreach program po. Base po sa aking program po kasi, may lalagay po natin doon, may susulong po natin yung libreng doktor sa ating barangay at libreng check-up at gamot ng ating barangay at yung mga libreng barangay clearance para po sa mga bagong bagong mamamasukan na ng trabaho po. Bali, meron po kasi akong yung 8L program po dyan na sa libreng service po sa mga PWDs at senior citizen papuntang barangay at tulungan sila sa mga benepisyong katulad ng medical assistance tsaka yung maintenance medicine po nila. Then, yung libreng bunot po ng ngipin. Magkakaroon po ng 2 beses sa isang buwan yung ating tapos yung libreng shelter para sa mga stray animals. Habang nandoon po yon, alagaan po natin ng papangasiwaan po ng mabuti habang po meron pong mag-aampon sa kanila. Tsaka yung livelihood projects po, na tulad mong sustainable livelihood projects ng paggawa ng sabon, farming sa mga bakuran at technical vocational services po. Katulad ng mga patungkol sa construction, sa aircon cleaning, electrical po, tsaka sa welding works at iba pang technical knowledge na makakatulong po sa ating mga kabataan at sa buong kabarangay. Then kasama na rin po yung libreng quota para sa patuloy na sports activities po. Katulad ng basketball, volleyball, tennis or whatsoever na badminton, chess, dart games at iba pa. Magagampanan ko po ito dahil lingid po sa inyong kalaman, ako po ay isang miyembro at officer ng the Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles. Marami po kaming mga sponsor para ilagak po ang aking mga programa para maisulong po dito sa ating Barangay Greater Lagro po. Salamat, Sir Mike. Kayo, Sir Edward, kung pala rin po kayo, ano pong komite mga nais po ninyong panghawakan? Yung mga talaga matututukan. Yeah, okay. I'll go direct to the point. Health and safety and sanitation. Yun lang.
sabi ko nga, I'll start with the organizational development siguro ng BERT. We will conduct and provide trainings sa ating mga barangay, kasamahan sa barangay para mas mabilis ang response team. And siguro I will enhance pa yung siguro more on the enhance yung mga existing resolutions when it comes to birth and sanitation. So, yun lang po. Kasi sa team namin, no, we have different capabilities. So, kumbaga, kung ako po ay papalarin, ako po papalarin maging kagawad, I see na sana ako yung papalit doon sa kay Kagawad Rabi sa pagiging nurse din po ni Kagawad Rabi, no? Sa paghawak niya ng bird. So, parang may nakikita kaming ganyan na per committees, no? So, doon po kami tumututok ngayon, yung aming team. Nice. Salamat for going direct to the point, Edward. Yes, Boy B. Miss Ana, meron ba tayong katanungan mula sa ating live audience po? Actually, meron po rito, coming from Ma'am Tess Montenegro. Good evening po. Sana mapansin ang problem dito sa dulo ng ilang dekada na naming residente ang usok and noise pollution. Okay, so sinabi rito, ng mga jeep, hindi naman pinapalis kung pwede sana mabawasan ang bilang ng jeep na naghihintay dito sa dulo at yung iba ilipat para mabawasan ang usok at ingay. Okay. So, siguro, yung tanong na yan, para sa ating tatlong guests ngayon, maybe we'll start off with Edward. Edward, sa ganito klaseng suliranin, ukol sa pollution daw, no? O yung kasalukuyang clogging ng mga or dami ng mga sasakyan daw sa dulo, anong mga maaari mo siya kaya maibigay na mga solution po dyan, sir? Edward. Okay. Number one, sir, is once halimbawa po pala rin po ako at maupo po ako dyan, we'll discuss this with the committee, and then we'll discuss this problem doon sa existing na organization po ng mga jeepney drivers dyan. And magandang dialogue po, and then we'll explain kung ano po yung mga hinanaing ng ating mga kababayan diyan po sa may paradaan po sa dulo. And siguro magkaroon po ng win-win situation when it comes dun sa mga jeepney drivers po natin or operators po natin, and dun sa mga neighborhood po na nandiyan, to lessen po or to give yung or magkaroon po ng magandang resolution or dyan po. So, makukuha po yan sa magandang usapan. And sabi ko nga po, yung paglilipat o yung suggestion po ng paglilipat or pagbabawasan, makukuha po rin yan sa pag-uusap po dyan sa organization po ng mga jeepney drivers po dyan and operators dun sa Lagro Dulo Jeep po. Thank you, Edward. Ma'am Baby, kayo naman po. Doon sa kasalukuyang tanong ng ating kabarangay, ano pong maaaring maibigay po ninyo na solusyon? Tungkol daw po sa kasi dekada na raw po nandoon yung jeep sa dulo. Sige po. Tungkol dun sa noise and noise pollution sa pag-uusok, siguro po, kung may ibang lugar tayo na maibibigay doon para gawin terminal yung ating mga jeepney para sa ganun, mabawasan yung pollution sa dulo at saka yung ingay. Siyempre, kailangan ho talaga makipag-dialogue sa kanila. Relocation po siguro kung may maibibigay sa kanila. Para sa ganon, kung may pipila mga jeep doon, siguro mga 2-3 muna para yung lahat ng jeep nakapagod sa dulo. That way, baka po sakaling mabawasan yung
nilareklamong ingay at saka uso doon sa area. I see. Salamat, Ma'am Baby. Kayo naman, Sir Mike, sa ganong klaseng suliranin po natin ukol sa sasakyan. Ano ang sa tingin yung maring solusyon? Tulad na nabanggit, dekada na raw po nandun doon. Alam ko, isa sa mga suliranin dyan, yung proper din na, kasi alam mo, yung ihian doon, wala namang direct na siyan doon. Kayo po, sir, ano po sa tingin niyo maaari natin? Dapat po magkaroon po ng proper orientation and communication po sa mga operator and driver para mahanapan po ng lugar kung anong dapat na maging solusyon. Orient po yung mga driver siguro para tumalima sa national program na dapat siguro ma-electric yung electric na jeep. Diba? Kino-convert na po natin. I see. Salamat, Sir Mike. Yes, Boy Beam, Teacher Ana, additional questions mula sa ating live audience. Meron quiz from Ma'am Kat Isada. Kung papalarin po ba kayo, ano ang unang hakbang na gagawin ninyo ninyong pagbabago sa barangay? Ayan. I think this time, maybe we should start with Ma'am Baby. Okay, siguro po kung papalarin akong maging isang kagawad, ang isang nakikita ko kasing problema rito, yung pagdaan ng sasakyan dito sa atin. Ang alam ko nung ginawang parang may mabuhay lane dito sa atin, dahil sa ginagawa ang MRT noon, sa May Quirino Highway. So talagang magkaka-traffic doon. So tinadaan sila dito sa Lagro. But now, natapos na yung portion na yun sa MRT. Sana naman, maano natin kay Mayor Del Monte through the depots na ibalik na ulit sa Quirino Highway yung pagdaan ng mga sasakyan. Even yung mga private. Kasi napansin ko, one time lumabas ako, 12 o'clock, labasan ng mga high school. Halos magkakadikit na yung mga mukha ng mga estudyante, pati ako, na masyadong congested. Sana magawan ho ng paraan yun. Kasi napakarami ng estudyante natin sa high school at saka sa elementary. At ang mga sasakyan halos dikit-dikit na, yung mga bata, yung mga estudyante, iba pang pasahero. Kung magagawan sana ng paraan yun, I hope na magawan yun kasi malaking problema. Nagkaka-traffic ho tayo. One time, mula sa elementary hanggang dun sa pag-akyat sa Quirino sa May Mercury, nagkaka-traffic po ng sobra. So, I hope we can do something doon sa bagay na yun. Thank you, Ma'am Baby. Sir Mike, kayo naman po. Same question po. Okay, una po sa lahat, gusto ko pong matutukan po rin po sana, maisulong yung sa PWDs, tsaka yung sa senior citizen. Kasi po, medyo po napapabayaan po natin ang health ng ating mga kabarangay regarding po sa kanilang mga benefits. Malaking bagay po sa ating lipunan, sa ating barangay, ang kalusugan ng ating mga nasasabing PWD at senior citizen. Maibigay po sa kanila ang karapatan nila ng kanilang benepisyo para po nang sa ganon maibsan, mabawasan yung kanilang mga nararamdaman. Pangalawa po, yung ating pong kakalsadahan. Sana po perfect po. Minsan po kasi by the laws of engineering po. Kung makikita po natin, yung ating kakalsadahan po is nawawala na po sa mga elevation. Basta mailatag po ang mga espalto na nawawala po sa elevation sa tamang antas ng ating mga para madaanan ng ating mga kababarangay. Minsan po magugulat po kayo yung mga espalto is part po ng is infrastructure po yun na ang espalto po is malambot, lumulubog po yung mga gulong habang nakapark. No. Sana po yun po ang
gusto ko pong isulong din na ma-correct po ng tama. Kasi po, talagang nailalatag lang ho ng basta, nawawala na po yung quality ng services po. I see. Thank you, Boss Mike. Sir Edward, kayo po, same question, sir, ng ating live audience kanina. Yeah. Kung ako, di ba, ang tanong is kung ako papalarin, anong unang hakbang na gagawin ko? Okay. Unang-unang hakbang na gagawin ko is I will listen siguro doon sa mga hinaing ng ating mga kabarangay dito sa Lagro. Gusto ko po malaman at maintindihan pa kung ano po yung mga hinaing nila. Pangalawa, para po mabigyan ng magandang solusyon or programa. Kasi bilang po, halimbawa po ako ay nahalal, bilang po isang kagawad or counselor, kami po ay gumagawa ng mga resolusyon dito sa barangay. So kapag po napakinggan ang mga problema or hinaing ng ating mga kabarangay, mas magiging angkop ang mga resolusyon na gagawin po namin base po sa kanilang mga hinaing. So mas magiging, sabi ko nga po, mas magiging term na gagamitin ko. Okay. Mas mapapalapit or mas maiintindihan na ating kabarangay. Pangalawa is sabi ko nga po, we'll set the expectations din siguro doon sa pagdating sa mga aming mga tauhan halimbawa sa barangay, no? Para malaman din nila kung ano ang mga gusto naming gawin sa council, just in case po na manalo kami. And para ma-extend din po nila kung ano yung po rin yung gustong mangyari ng buong team po namin, no? Sa ating komunidad. So yun ang unang-una po namin or unang-una ko pong gagawin is mapakinggan ang mga hinaing and makagawa na mas magandang resolution based po doon sa majority ng mga hinaing na ginagawa nila. Kasi kung sasabihin ko po, gagawin ko po itong kalsada, gagawin ko po itong ganito, nangangako po ako nun. Hindi po ako mangangako, pero ang sinasabi ko nga po, kasi yung mga ganyang proyekto is dinadaan po sa council and binibigyan po ng enough budget po dapat. So, kailangan pinag-iisipan po yung mga ganyang mga solusyon, no? Kasama po yan doon. Siyempre po, napapakinggan rin po namin yan dahil sa pag-iikot po namin. So, kinokolate naman po namin lahat ng mga hinaing at mga nakikita namin problema sa barangay. So, hopefully po, once na nakaupo po kami, maasahan nyo po na ako po gagawin kung ano po ang aking makakaya para masolusyonan or maresolbahan po ang inyong mga problema pagdating po sa ating barangay. Salamat, Sir Edward. Boyby, nakita ko may katanungan yata. Mukhang magandang tanong yun. Yung na-flash kanina. Kay Sir Paul, Marami ng katanungan, guys. Meron ng 4. Unahin ko na muna yung yan. Kay Kuis Poying Flores. Kung kayo ay papalarin, ibibigay niyo po ba ang oras sa barangay? Yung lagi pong visible, yan ang ibig kong sabihin. So I think this time, let's start with Edward. Edward? Yeah. Dahil ito ay sabihin na natin pinapasok po namin, so kailangan po nakahanda po kami. So yes po, umpisa pa lang po nang ako ay nag-decide na ako po ay tatakbo bilang barangay kagawad dito sa Lagro, binigay ko na po ang oras ko. At kung sakaling makaupo po ako as bilang barangay kagawad, maaasahan nyo rin po ang aking oras pagdating po at dito sa ating barangay. Okay. Yes po, Sir Mike. Kayo naman po, Sir Mike Lumibaw.
Yes po, full-heartedly po na talagang serbisyo po para sa kasusulong ng ating barangay po. Ang aking serbisyo po talagang 24/7 po para sa ating mga kabarangay po. Okay. Salamat, Sir Mike. And Ma'am Baby, kayo po. Same question. Yes po, kasi alam natin na pag pinasok natin ang isang bagay, kailangan gawin natin talaga ang trabaho natin. Okay? Sanay naman tayo magtrabaho ng 8 hours a day nung nag-opisina pa tayo. Sa barangay, I think it's more than that. Kasi ano ito sinabi nga kaya na-create yung barangay na yan para magkaroon po ng government unit na mag-aasikaso talaga sa pangangailangan ng mga tao. Supposed to be nga apolitical yan di ba? So, kailangan talaga na basta may tumawag at nangangailangan ng tulong, kailangan ho talaga na sagutin natin yung pangangailangan na yun. Siguro ang isang bagay na magagawa dyan is magkaroon ng proper delegation of authority and responsibility. Napakahirap kasi na kagawad ka, wala ka namang magawa. May mga tatawag sa iyo, wala kang authority, walang delegated authority and responsibility na binibigay sa iyo. Isa ang rason nyo kung bakit kumisan siguro hindi nasasagot yung pangangailangan ng ating mga kabarangay. I just hope na mabago yung ganon. Magkaroon talaga ng proper delegation of authority and responsibility para ma-meet yung concern niya. Okay. May question po kay Sir Michael. From Coach Jojo Hines, ano po ba ang tamang elevation ng asphalt? Bali bali sa elevation po natin kasi minsan po nagiging rampant na yung tulad po dito sa aming Tatlong Hari sa may Rondalia, bigla pong nagiging rampa yung papasok ng mga inner street po. So yung ano po yun, yung base po dun sa sa thickness po nung kanilang asphalt po is hindi na po nagiging madali po kasi yung Ngayon kung halimbawa po mababantayan po ng ating mga technical workers din po sa sa barangay is may elaborate din po para maging maging mapantay at di kaya kasi kung obserbahan niyo po talaga, minsan nagiging parang kung alam niyo yun, parang umaalon yung biglang aangat. So sayang po yung yung as well kahit yung kung sa local government po yung yung project ng sa City Hall po, sa DPWH. Sana po ma-correct din po natin dito kasi pera po ng bayan yun Di po ba? Sir Michael, hindi po ba yun? DPWH ang may handle nun? O nga po. Din kasi nga po, kaya gaya po ng sinabi ko rin po, sa project po ng DPWH, sana rin po maging concerned din po ang ating kabarangayan kasi po, yung nilalatag po nila, dapat po nako-correct po yung quality po ng ating trabaho nila. Yun po ang ang gusto ko sabihin doon. Okay po. Meron pa po mga questions, follow-up. Hindi, meron pa mga naunang questions from BGL, Quiz BGL, PO officer. Sa seryosong suliranin ukol sa illegal dwellers at mga abiland vendors, anong uri ng ordinansya ang inyong gagawin upang maisabatas ito para matulungan ang mga ito? Okay. Sir Edward, kayo po muna. Okay, Sir Okay. Edward po. Para sa ambulant vendors, sabihin na natin, naintindihan natin, kailangan nilang mabuhay, kailangan nilang maghanap buhay. So bilang isang kagawad at kasapi ng isang sabihin na natin sa konseho,
ng barangay. Maybe because kailangan pa rin natin bigyan sila ng lugar kung saan sila pwede. So, naintindihan natin yung safety and security na kailangan natin at kailangan din nating i-way na kailangan din nila ng mabuhay. Kaya nga kailangan po nating pag-usapan yan with the ambulance vendors kung papayag po sila na sila po ay maipwesto sa isang lugar para po mabigyan ng hanap buhay at the same time hindi na po sila paikot-ikot, no? Para at least magkaroon din kahit papano ng safety sa atin. Kasi once na umiikot po sila at galing po sila sa labas, hindi po natin sila inaakusahan but syempre nandoon po yung ating tinatawag na hinala. So para ho maging fair sa lahat, we will suggest or I will suggest sa konseho siguro, I think meron na po yung mga ganyang resolution dyan sa ating barangay because of the previous sabihin natin mga resolutions na ginawa. But siguro kailangan lang po nating once na ako po ay naupo, kailangan po nating buksan at i-enhance po ulit para ho mapag-usapan at mapagtibayan na po. And kailangan po kasi ang suggestion ko rin po para siguro kailangan po natin yan para malaman din po natin kung sino yung mga ambulant vendors na pumapasok po rito at yun, mabigyan po sila ng tamang pwesto. Kayo Ma'am Baby, ano po masasabi niyo Ma'am? Well, tama ho yung sinabi. Sa mga ambulant vendors, kailangan nilang mabuhay. Kailangan nilang maghanap buhay para sa kanilang pamilya. Ang isang nakikita kong dyan is sana magpa-accredit muna sila sa ating barangay bago sila makaikot. Importante din kasi yung umiikot sila dahil hindi lahat ng mga yung mga housewives, lalo na yung mga retirado, ay madaling mamalengke sa kanila sa taas o kung saan mga pwesto sila ilalagay. For security reasons, kailangan po talaga magpa-accredit sila para sa gano'n, in case na merong any untoward incident na mangyari, medyo matitrace po natin sila. Ngayon sa mga informal settlers o yung dwellers, honestly speaking, tingin ko po that's beyond our as kagawad. Kasi yung housing na yan, sa national government po yan. Diba? Kung may mga informal settlers dito sa atin, parang napakahirap na tugunan yung kanilang pangangailangan dyan. Thank you for your answer, baby. Sir Mike. Sir Mike? Sorry po, nawala po yung signal. Okay lang po, okay lang. Sir Mike, same question po nang naitanong kay Ma'am Baby at Sir Edwin. Okay po. Base po dun sa gaya rin po ng sinabi ni Tita Baby is sana po may registro din po talaga natin dito sa ating kabaranggayan yung mga illegal po. Then sana rin po kailangan din po nilang mabuhay din talaga. Mabigyan po natin sila ng mapag-isipan ng kanilang livelihood program po. May sama po sa ating mga isinusulong na livelihood program po. Salamat Sir Mike. At bago ko ulit tanongin kina Boy B yung tanong sa ating live audience, so far, kumusta naman po yung bilang first time na mga kandidato? Ano ba mga nangyari sa buhay nila? Edward, ano ba mga self-discovery mo nung nagpakampanya, pare? Marami ako na-discover, no? Sabi ko nga, sa tagal ko dito sa Lagro, since 1977, hindi ko alam na meron tayong mga informal settlers na nandito sa Lagro. No? Kasi I'm a private person eh. Normally, nung nag-aaral ako, bahay, school. Nung nag-work ako, trabaho, bahay. Ganun lang. Kung sometimes, pumupunta lang ako ng plaza para maglaro. Ganyan. But ngayong during election time, marami akong nakilala.
marami akong, sabi ko nga, napakinggan na mga hinanaing na pwede naman po masolusyonan. Maraming, yun nga, informal settlers na hindi ko akalain na meron po tayong mga ganon dito sa Barangay Greater Lagro. Pero masaya po, no? Masaya, pagod, lalo na po simula kaninang umaga hanggang ngayong gabi talagang umiikot po kami. Pero masaya po, masaya. Sabi ko nga po. I see. Kayo, Ma'am Baby, mukhang galing pa yata kayo ng pag-iikot. Kamusta naman po so far ang takbo ng kampanya sa inyo? Well, so far, okay naman po kasi after the motorcade noong October 19, nag-umpisa na kami mag-house-to-house campaign. So, yung mga hinaing ng ating mga kabarangay, medyo naririnig ko namin. Kaya kung napapag-usapan din namin sa grupo namin na kung ano yung mga proseso o steps na pwedeng gawin in case na manalo po. Okay? Siguro nakakapagod, in a way, masaya rin. Pero yun po, ang pinakamaganda doon is naririnig mo yung mga hinaing ng mga kabarangay mo. I see. Salamat, Ma'am Baby. Parang Mike, simula Yes, sir. nung nag-start yung kampanya, panigurado pa rin, nabigla ka rin dahil sigurado ang uusisahin, hindi lang yung credentials mo. Panigurado Yes, sir. yung personal na buhay mo, napaghandaan mo ba yun? Yes, sir. Opo. Binuksan mo na ba ang pinto't bintana mo sa mga ganong klase kritisismo, pare? Mike? Yes, sir. Opo. Medyo naging ano po, wala ano po natin diyan, open na po tayo diyan dahil pag alam naman po natin kapag pinasok natin ng politiko, marami pong bumabato. Kumbaga, parang nawalan tayo, bigla kayong napaka-privado niyang tao. Ngayon, bukas kayo yung libro niyo sa yung buhay niyo sa kanila. Opo. Kaya yun. Bago natin itanong, alam ko may mga katanungan pa si Boy B, no? Tsaka si Teacher Ana sa ating mga live audience. Hingi lang sana ako ng komento kasi recently, siguro sa lahat ng mga FB pages involving Greater Lagro, ito na yung hingi lang ako ng komento ukol sa, alam mo yan, yung mga nagbabatuhan ng mga mudslinging, ano may comment yung ukol doon? Let's start with Ma'am Baby po muna. Kasi ang alam mo, to be honest, as a voter at kapitbahay rin ng mga ilan sa mga tatakbo, sabi nga namin ang eleksyon isang araw lang yan eh. Pero Opo. yung mga bagay na maidudulot nito, medyo isi-isihan lang natin. At the end of the day, makakabarangay tayo. Pero I'd like to hear your, your opinion or comments dun sa mga ongoing ng mga, mga on social media, most especially recently. Ma'am Baby, kayo po, ano po sa tingin nyo, ano po opinion po nyo tungkol doon? Well, actually, hindi ko po masyadong nababasa yung yung sa mga group chats dito sa Lagro. Kasi nga, nag-house to house campaign kami. Pero from the very start, nung siyempre nag-meeting kami, ang isang pakiusap ko nga is let's avoid yung ganyang mga negative comments, yung mudslinging. Hindi kasi nakakatulong. Let's focus on yung mga platforms namin. Yung pwede namin gawin para makatulong sa ating mga kabarangay. So far, wala po ako masyadong actually mga supporters siguro, hindi mga kandidato ang nag-comment ng gano'n. Parang sa artista yun, di ba? Pwede. Yung mga fans nag-aaway, pero yung mga artista magkahigilan. So, siguro, gano'n din dito sa atin. Na mga kandidato naman, magkakaibigan yan. Isang barangay ang tinitirahan natin. Yung mga supporters po siguro. So, yun nga. Let's just remind them na isang araw nga lang yung election. At mahirap yung after the election. Imbis na marami kang naging kaibigan, marami kang naging kaaway pala. Diba? So nga po, Yun lang salamat po. Ma'am Baby. Ana, Boy B, may mga questions po tayo sa ating live audience.
Meron quiz from Ate Tetay. Kung kayo po ang papalarin, kayo po ba ay handang makinig at aksyonan ang kung ano man ang hinaing at suhestyon ng ating mga kabarangay? Hindi nyo po ba ito dededmahin lamang? Siguro this time, let's start with Edward muna. Brad Edward. Yeah. Doon sa sinabi ko nga po kanina, parang ganun din yung tanong kanina, no? Ano ang unang kong gagawin? Sabi ko nga po, ako'y makikinig sa ating mga kabarangay para mapakinggan ang kanilang hinaing at mabigyan po ng magandang solusyon yung kanilang hinaing. Hindi ko po ipangangako na matutupad or magagawa po kaagad. Pero ang maganda lang po at least is mapakinggan po namin at mapag-usapan sa konseho at kung ano po ang magiging desisyon ng isang konseho, yun po ang pwede namin maibigay na aksyon. Pero at least sabi ko nga po, hindi yan ang unang-unang priority ko talaga is makinig po sa inyong mga problema at hinaing dito sa barangay. Ayun. Hello. Thank you, Edward. Ay, sorry, kasi tao pala. Nawala yata Hindi, boses. wala na, okay lang. Ay. Okay, thank you, pare. Okay na ako. Sorry, medyo naano yung ano sa mic. Yes, Mike. Same question, pare. Yes, sir. Bali ano po, gaya din po ng ano po, talagang pakikinggan po namin ng kasi bali po sa no sa yung sa plano po ng aming kung papalarin po yung grupo namin tsaka yung aming kapitan, meron po magkakaroon po kasi ng ano yung parang base yung mga reklamo ituturo ano po dahil meron na po tayong bagong mga teknolohiya. Open po ang base ng database para do sa mga hinaing at ano po nang sa ganun po may bigay ang mga karampatang solusyon para po sa ating mga kabarangay. Salamat, Mike. Yes, Ma'am Baby. Same question po mula kay Tetay. Hinahabol yung tungkol daw po dun sa kanyang request. Handa raw po ba kayo makinig? Okay. Siyempre po, bilang public servant, lalo na sa barangay level, kailangan nating makinig sa hinaing ng ating mga kabarangay at kung meron silang magandang suggestion. Kaya nga po, katulad ng sinabi ko kanina, may mga committees na makikreate, magbibigay yan sa mga kadapi. Sana bigyan din sila ng karampatang authority, responsibility, and accountability na magawa dun sa tao. Para sa ganon, mas magiging madali yung pagtulong sa ating mga kabarangay. Kasi mahirap yung may sasabihin sa iyo ang tao tapos sasabihin mo, wala sa akin ang ano niyan nandyan kay kapitan o kung sino mang tao. Diba? At your level, dapat po nasasagot natin kung ano man yung mga problema ng ating kabarangay. Ayan. Salamat, Ma'am Baby. Boy B, I think we'll be entertaining one more question before we give the floor to our guest. Meron ka bang isa pang tanong, Teacher Ana? Meron pang ano rito ito. Teacher Ana, pakibasa na lang po. Okay. Sa mga existing na programa ng ating barangay, ano sa tingin nyo ang dapat ipagpatuloy at pag-itingin? Ano naman ang sa tingin nyo na dapat palitan o alisin kung meron man? I think this time, let's start with Mike Lumibaw in regard to that particular question by Ms. Jel Isidro. Yes po. Bali, base po sa ano, sa mga programa naman po ng ano ng ating barangay, so far naman po
wala naman po akong regrets doon. Bali, ang dapat po, pag-igtingin na lang po yung ating mga transparency. Yung po, para po sa ating mga pondo. Hindi po ba? Sana po maipakita ng maayos sa ating mga kabarangay ang tamang ang pag-audit po, ang pagpapakita ng mga gastos ng ating barangay po. Okay, Ilan salamat po? Mike. Yes, Edward. Same question, sir. Yeah. I'll be honest, no? Dahil sabi ko nga po kanina, ako po ay isang private person. So, hindi ko po alam kung ano yung mga programang existing sa barangay. Pero nakikita ko po at nararamdaman ko po at nararamdaman ng aking pamilya. No? I think majority of the community ng Lagro, yung mga pagbabagong nangyari dito sa Lagro. So, yung mga programa na ginawa ng existing natin, no, na ating kapitan, si Kap Leo, I think naging maganda. No? Wala naman pong perpektong kapitan or wala naman pong perpektong konseho. No? But they tried na gawin yung mga siguro programa po na inimplement at inisip ng councils para po sa ikabubuti ng ating barangay. So, ako po, sa tingin ko, yung mali, hindi ko po masasabi yan. Sabi ko nga po, dahil wala po ako sa loob ng konseho, hindi ko po alam kung ano po yung mga inimplement or ano po ang ganito. But nakikita ko po at nararamdaman kung ano po ang pagbabago na nangyari sa ating barangay. Dahil sabi ko nga po, simula noon hanggang ngayon, alam ko po, marami pong changes at mas malaki ang ikinaganda ng Barangay Greater Lagro sa pamumuno po ni Kap Leo Gara sa ngayon po. Okay. And Ma'am Baby, kayo po? Kasi yung naririnig ko po, no, yung sa mga medicines ng senior, parang hindi malawak yung pagbibigay sa mga maintenance medicines na at saka mga vitamins. So siguro po, ang isang titingnan natin dyan is paano pa natin mapapalawak yung pagbibigay nitong mga gamot at medicines nito sa ating mga seniors. Okay? Although sabihin man natin na fix lang yung 1% era ng mga seniors, kailangan po talaga magawa natin ng paraan na mas marami po yung mabibigyan natin. At ang isa nga naming pinag-uusapan dyan baka i-deliver na lang sa kanila yung mas nangangailangan ng unahing bigyan. Huwag po yung kuminsan dahil kaibigan o sila yung unang nabibigyan. Yung mga mas nangangailangan, hindi po nakakarating sa kanila. And then, ang isang pa rito, yung pagtatayo ng mga buildings, lalo na ho dun sa dulo, even dito sa gitna, nawawala na yung mga puno natin, masyadong nagbabago yung landscape natin. Dikit-dikit ang building na hindi maintindihan kung talagang naplanuhan. And then, pag nagawa ang building, hindi na ma-maximize ang paggamit. Ang laking pera nung nagagastos dyan, and that is taxpayers' money. Okay? Ang instinct ko po as an accountant, medyo po ako dyan. Sana po, pag nagpagawa ng building, like yung sa Centennial, hindi nagagamit, nagde-deteriorate na, walang ilaw, walang tubig. Dito sa Vargas, yung mga offices dyan dati, hindi po nagagamit. Hindi, kamukha ni Mr. Tan, hindi rin po ako masyadong gala dito sa Lagro. Until now, ngayon ko lang napupuntahan yung mga kalye dito sa Lagro. In fact, they don't know me. They know Kim Rosal. They know Steve Rosal dahil Lupon. Pero they don't know much about Baby Rosal. Kaya yun po ang gusto kong na sana sabi ko nga, after serving yung mga tao sa labas ng community natin, gusto ko naman dito sa Lagro ako talaga mag-dedicate ng remaining years para sa isang magandang serbisyo. Yun lang po.
Salamat, Ma'am Baby. Additional questions, pare. Meron ba mga katanungan pa? Nakita ko mula kay Marvin Cortez at kay Mr. Albano. From Quiz Marvin, Matthew Cortez. Tanong po ng nakakarami sa Lagro na hindi po humihingi ng tulong sa barangay. Ano po ang way nyo para sa kanila? Ano po ang way nyo para makatulong sa kanila? Let's start with Mike this time. Mike Lumibaw, Boss Mike. Ano po yun, sir? Bali, ang tanong niya is ang yung sa hindi Yung nakakahingi hindi ng po, tulong. kumare, hindi po sila nakakapunta sa barangay. Meron po ba kayong way, naiisip na way para mas madali po silang makahingi ng tulong? O maka-reach Yes po. out po kayo sa mga nangangailangan ng tulong na hindi po makalapit sa barangay? Part po ng gaya po ng sinabi ko kanina, part po ng aking 8L na program po 'yun na isusulong kung ako po ay papalarin. Bali yung yung tulad po sa mga PWD at senior citizen, meron po silang libreng service para makarating po sa barangay at tulungan din po sila sa kanilang mga benefits. Yun po yun. Yes po. Thank you, Mike. Edward. Okay. Para po sa akin, no, so yung mga hindi po makakapunta sa barangay o hindi nakakahingi ng tulong sa barangay. Meron po tayong mga purok leaders ng bawat area sa existing po ngayon, no? So pwede po ninyong sabihin sa ating mga purok leaders para maparating po sa amin sa barangay yung inyong mga pangangailangan. Or pwede naman, sabi ko nga po, no, sa laki po ng Lagro at sa dami po ng population sa Lagro, hindi po lahat talaga mapupuntahan ng bawat kandidato or bawat ng isang barangay kagawad or ng isang barangay captain. Kaya nga po sa present natin na barangay setup ngayon, meron po tayong tinatawag na barangay purok. Mga purok leaders, no? Actually, halos sila po ang nakakilala sa mga ating mamamayan. Especially, araw-araw naman po, may kumahakot po ng basura. So, bakit po hindi nila, halimbawa, kung wag na lang po ninyo sabihin sa purok leaders, isulat na lang po sa papel kung ano po yung kanilang hinaing o kanilang pangangailangan para po ang inyong purok leaders po ay ibigay po yan doon sa barangay at patugunan po ng ating barangay. Yun po yung isa po sa isang function siguro na nakikita ko na pwede pang i-enhance ng ating mga purok leaders. Yan po is pwede pong ma-extend doon sa ating mga mamamayan dito po sa Lagos. Thank you, Mike. Question pa, YB, para sa ating mga guests. Ma'am Ana, pakibasa na lang po. So sabi ni Sir Rome Hindi pa po ako Jacinto. sumagot. Hindi pa po Ay, ako okay. sumagot. Sorry, ma'am. Sorry, ma'am. Okay, doon sa katanungan yon, siguro po kailangan maglagay ng hotline ng barangay. Madali naman siguro i-text yan or i-PM, private message. Tama, yung isang doon is through the purok leaders. Pero dapat po, mas mabilis, dahil sa technology naman, pwede rin naman nilang i-message yan o i-text. At kung ano man yung problema nila, pwede po sanang i-toss nila yan doon sa committee na merong responsibilidad kung ano man po yung problema o tulong na gusto nilang hingin. Okay? And then siguro, mag-provide din po ng box dyan sa kung para ihulog doon kung ano yung gusto nilang hingin tulong sa barangay. Ganun po. Kahit magutos na lang sila sa kasama nila sa bahay or what, mag-provide po ng box. Sort of suggestion box or complaint box or kung ano man na saan pwede nilang ilagay kung ano man po yung mga pangangailangan nila. So, yun po. Salamat, Ma'am Baby.
Alam ko medyo umaano na, alam ko meron pa kayong mga kailangang ikutan bukas. Nais naming ibigay ang inyong nararapat na minuto upang engganyohin ang ating mga manonood at ating mga barangay na aabot ang live na ito. I think let's start with muna. Ma'am Baby, I leave the floor to you, ma'am. Okay, thank you po. Ano po nais nyo sabihin sa ating mga kabarangay? Well, sa ating mga kabarangay, sana po bumoto tayo wisely, ano. Ako po, ang pwede ko lang ipangako sa inyo, yung isang tapat na serbisyo na mula sa puso. If I can do at my level, kung ano man po yung inyong pangangailangan, I will do it. If not, then I will ask yung mga nasa mas mataas sa akin na kung po pwedeng tulungan o gawin ang mga bagay na ito. Basta reasonably lang po yun. Huwag naman tayong humingi ng langit na such a way na hindi kayang tugunan ng barangay natin. Okay? Yun lang po. Pagdating ng election time, sana po isipin natin mabuti kung ano ang pwedeng gawin ng ating mga ibobotong kagawad. Maraming salamat po. Salamat, Ma'am Baby. Boss Mike, kayo po, I Yes, sir. give the floor to you po para kausapin ang ating mga kabarangay. Okay po. Pagkakataon niyo po, Sir Mike. Bilang isang kabarangay nyo, sana po tayo po ay magkaisa, magkaroon po tayo ng honest and peaceful elections. Iwasan po natin ang paninira sa kapwa. Kasi po, in the end po, tayo po ay magkakaibigan, magkakasalubong po tayo sa kalsada, iwasan po natin yung nagkakatampuhan. Magkakaisa po tayo rito eh. Wag po nating hayaan na masira ang ating pagsasamahan, pagkakaibigan nang dahil lang po sa eleksyon na ito. Sayang po yung ating mga pinagsamahan ng mahabang panahon dito po sa loob ng Barangay Greater Lagro. Sana po wag po nating sayangin. Nang sa ganun po, wag po tayong padadala sa mga chismis, paninira. Let's be kailangan ito po, yung election na to talagang in God's will. Tsaka po doon sa mga nararapat po na talagang tulad nito po, may forum na ganito, talagang pinipiga na na para makita ang kakayanan, hindi lang po sa technical, hindi lang po sa mga knowledge. Ang po is sana po wag po nating sayangin. Talaga po na nangihinayang po ako, nagkakaroon po ng away-away, chismisan, bayang-hayan. At the long run po, at the end po is tayo po ay magkakaibigan po. Sana po ay alisin po natin yung mga ganon, galit sa katawan. Maraming salamat po. Para tungo Salamat, po Sir sa pag-unlad. Boss Edward, bigyan ko kayo ng couple time po para naman po kausapin natin po mga kabarangay. Okay. So, again, magandang gabi po, no? Ako po si Edward Tan. Humihingi po sa inyo ng paintulot na maisama po ninyo bilang kagawad. Hinihingi ko rin po sa inyo ang inyong permiso para mapakita ko po ang aking capabilities dito po sa Lagro. Sabi ko nga po, siguro kailangan kong ibalik dito sa Lagro dahil dito po ako lumaki. Yung aking kakayanan, no? Pero paano ko po mapapakita ng husto po sa ating mga kabarangay kung hindi nyo po ako bibigyan ng pagkakataon na maupo bilang barangay kagawad po dito sa Lagro. Hindi po ako nangangako, pero makakaasa po kayo kasama po ng aking pamilya, ng aking asawa at ng Team Gara po na kayo po ay mabibigyan ng garantisadong serbisyo at kayo po ay nakakasigurado po dyan. Marami pong salamat and magandang gabi po.
Boss, sa ating mga guests, may pahabol na tanong yata si Teacher Ana. Bago daw natin kayo tuloy yung pakawalan. Teacher Ana, ano po yun? Ay, sige. Yung pong kay, sorry sir yung pong kay Sir Boy, yung kay Sir Roma Sinto na question, parang sabi niya kasi na, okay, so sabi niya question, bakit kailangan mong manalo bilang kagawad? Start your statement with ako si, kailangan kong manalo bilang kagawad, ... Okay, total na ang camera ngayon na kay Edward. Siguro maganda simulan natin kay Edward. Pero Edward, kung ikaw raw ang padudugtungin ng tanong ni Sir Roma Sinto, paano mo raw tatapusin to? Boss Edward. Yeah, so sinabi ko nga po, no? Ako, si Edward, handa po tumulong at handa po magbigay ng serbisyo sa Barangay Greater Lagro sa abot po ng aking makakaya. Kasama po ang pamilya ko at ang Team Gara sa pagbibigay po ng serbisyo. Kaya hopefully po, maisama niyo po ako. Ayan. At manalo po ako bilang barangay kagawad para maibigay ko po or mapakita ko po yung capabilities ko or kakayanan ko kung paano ko po ma-share sa inyo ang aking nasa isip at nasa puso na pwede pong gawin dito sa Lagro. Salamat, Edward. Thank you very much. So, Sir Mike Lumibaw, kung kayo po patatapusin po nung ganong tanong ho ni Sir Roma Sinto, maaari niyo na ho dugtungan. Muli po, ako po si Mike Lumibaw. Michael Lumibaw. Kilala niyo po sa tawag na Mike at Michael. Handang magsilbi po. Kung ako po ay papalarin, ay handang magsilbi sa aking kabarangay. Full-heartedly, 24/7. Naganap po ang talagang seryoso po para sa pagbabago ng ating at pagkakaisa ng ating barangay. Salamat, Sir Mike. Salamat po sa inyong At lastly, Ma'am Baby, bago natin pakawalan, maaari niyo po bang paunlakan ang ni Sir Roma Sinto? Simula sa iyo, start your statement. Ako si? Okay, thank you po. Ako si Mrs. Baby Rosal. Siguro kailangan talagang manalo ng isang kandidato para magawa kung ano man yung servisyong gusto niyang gawin sa kanyang mga kabarangay. Marami tayong magagandang programa rito. Ang ano po siguro dito is mapabuti, mapahusay yung pagbibigay ng serbisyo sa ating mga kabarangay. Regardless kung ano man ang affiliation nila, kung yan ay sa Team Gara o sa Team Galimba, basta po ang sa akin ay makabigay ng tunay na serbisyo sa ating mga kabarangay. Yun lang po. Salamat. And with that, we'd like to thank our guests for tonight, Mr. Edward Tan, Mike Lumibaw, and Ma'am Baby Rosal. Thank you po. Good luck po sa inyong remaining days ng inyong campaign. Sincerely hope maging maayos po at matiwasay as we look forward. This coming Monday na po, no? Kung di ako nagkakamali, ang election po, no? Good luck po sa inyo. At I think all our kabarangays will praying that we'll be able to see kung ano po yung talaga idinidikta ng taong bahay. Muli sa inyo ating mga kagawad, maraming salamat po sa mga tumatakbo kayo kagawad. Thank you so much. Sir Edward, Sir Mike, at Ma'am Baby. Thank you for Maraming tonight. Maraming salamat po sa Balitang Lagro. Good evening po. Good evening. Good evening. Thank you. Mike, Maraming Tita salamat Baby, po. thank you. Edward, Mike, Ma'am Baby. Sir Good luck Edward, sa thank you. ating lahat. Eds, Ana. Yan. Salamat po sa Good luck po Baby. sa inyo lahat Thank po. you. Good luck po. Salamat po. Maraming salamat po. Thank you. Yan. Thank you very much. At I think napahaba na yung ating dito, ang ating kwentuhan na abangan po nila mga kabarangay on yon. Kapepe, salamat. On Friday naman po, ito na yung huling pagbugso ng ating election series, no? Sa ating sa barangay elections. Ang tabayanan po ninyo yung ating magiging mga guest naman po
But before we end, baka may mga nais po kayong mga quote-unquote, may mga nais pa kayong batiin. Kuis, Boy B, ikaw muna. Ano lang, salamat sa ating mga kabarangay. Please make sure to follow Balitang Lagro Live. If not yet, at i-ano po natin, maging maayos po sana ang itong local elections na mangyayari. Huwag po tayong magpakain sa eleksyon. Bandang huli po, magkakapit-bahay at magkabarangay pa rin po tayo. Thank you, Boy B. Ayun lang po. Ayun. Kapepe, meron ka bang nais batiin o opinion man lang sa kaninang usapin? Yes, oo. Salamat sa mga guests. Tsaka sana sa mga Tagalagro, magkaroon tayong respeto sa isa't isa. Yun lang. Ayun, salamat. Teacher Ana, meron ka ba? Ay, po-promote. Teacher, may babatiin ka ba, Teacher Ana? Hindi. Babatiin ko lang yung mga co-teachers ko who will be serving this coming elections. Alam ko tinataya niyo yung buhay ninyo para sa darating na eleksyon. And alam ko rin na you are all well respected because of your being professionals. Diba? So, ang akin naman po, at the end of the day, we still belong to the same barangay. So, tayo pa rin po ang magtutulungan pa rin talaga. Diba? So, regardless of whoever wins this coming elections, suportahan na lang po natin kung sino man po ang mananalo. Salamat. Thank So, you hindi po. ka magsiserve pa lang yung election, Teacher Ana? Hindi po. Okay. Sige po. Dalisay, magandang gabi. Meron ka ba nais paano man lang, opinion, bababatiin, pare? Ay, una sa lahat, I'm sorry kararating ko lang. Okay. Okay lang, Sana pare. ako. Nakikita naman kita dito sa mga comments. Meron ka bang babatiin o ano man lang, parang nais banggitin ukol sa naging usapin kanina? Dalisay? Nawala Okay, si pag-yata Kuis, ng Dalisay. si Kuis Dalisay, nawala. Anyway, pare, Hello, kung ba't si marinig Kuya mo man ako, Jojo? I'd like to thank you for tonight. Salamat sa isang magandang episode na naman. Sa Naghangkan eh. special episode para sa ating mga kabarangay. And let's look forward on Friday muli. Let's see kung sino man magiging guest natin. Doon sa nagkaklamor, pagpamo ninyo, we try our best. But let's see, no? Friday, surpresahin namin kayo. Who knows, di ba? At this point, thank you for tonight, guys. At saka sa mga nanood. Until Friday po. Magandang gabi po. Ito po ang Balitang Lagro ngayon. Okay din ang viewers.